everybody and welcome back to my YouTube channel! Finally, after 3 months o 2 months, ngayon ulit tayo nakapag-upload. Kasi, tumigil muna tayo pag-upload dito sa ating YouTube channel. Kasi nga may problema yung aking YouTube channel dahil na-demonetize po ako. Dahil nga, yun nga, sabi ko sa inyo, nung nasa Bahrain ako, nagpalit ako ng region dahil nga, dito na ako sa Pilipinas mag-stay. So, kailangan natin magpalit dahil nga yung pagkakamali ko, yung Google AdSense ko, sa Bahrain ko siya in-address, hindi dito sa Pilipinas. So, kailangan ko magpalit ng region. At iyon. So, kaya nag-follow naman ako sa mga pinapanood ko mga tutorial. Pero up to now, since February, doon na nag-start mawala yung aking monetization. So, up to now, hindi ko pa rin siya na-fix. At may mga nakakausap na rin ako na mga pwedeng makatulong sa akin. Kaya lang may bayad siya. Pero naghanap pa rin ako ng mga ibang mga YouTuber na pwede makatulong sa pwede ko masundan yung mga tutorial nila. Yun, so hintay-hintay lang tayo. Kaya sabi ko, tinatamad na ako mag-upload ng mga vlog. Kasi sabi ko parang baliwala yung aking effort. Kasi nga na-demonetize tayo. So, ang ginawa ko, nagbakasyon muna ako sa probinsya namin at yun, gumawa ko ng isang YouTube channel ko, yung Patrick Tria Vlog. So, doon yung mapapanood yung mga countryside na mga pagbabakasyon ko sa Mindoro. So, pwede nyo panoorin doon sa aking isang YouTube channel. At yun, update. So, dito pa rin tayo sa Pilipinas. At up to now, jobless pa rin tayo. Hindi ko naman pinagmamalaki na jobless tayo kasi aywan ko at up to now, ang hirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Reality, kapag medyo may edad ka na, napakahirap ng maghanap ng trabaho kasi isa sa mga requirements yung age. At pagdating sa age, ay doon tayo bumabagsak. Although yung ano naman, yung experience, kung sa experience naman ay sobra-sobra na experience. Kaya lang yun nga, pagdating sa edad, doon ako nadadali at hindi ko alam talaga. So, parang ang pwede lang sa akin is yung mga call center, yung mga BPO. Kaya lang, nag-try na kasi ako yung mag-apply noon, nandito pa lang ako sa Pilipinas, hindi pa ako nag-abroad. Kaya lang talagang hindi para sa akin ang mga ganyang trabaho kasi hindi naman tayo magaling mag-English. Uy, alam ko naman sa sarili ko na kung hanggang saan lang yung kakayahan ko. Na dati na-try ko nga, pinush ko yung sarili ko. Although nakapasa naman tayo sa first interview, pero pagdating sa second level, second step, pagsak tayo. Kaya parang, aywan ko, ang hirap. Kaya ganun pa man, sabi ko since meron naman kami itong pinagkakakitaan, meron kami maliit na negosyo, itong sari-sari store. Alam kong hindi ganun kalaki ang kinikita, pero ganun talaga eh. Sayang din naman itong aming sinimulan. So, pagyamanin lang namin, kahit na sabihin maliit lang, kahit paano nakakapag-ipon pa rin kami, paunti-unti. Yun nga lang, kung i-check natin yung buhay namin dati, nung nasa Bahrain kami, may trabaho pa kami, sumisweldo pa kami ng malaki, ay malaki na kayong pagkakaiba. At iba na yung lifestyle namin. Although hindi na naman kami yung tipong bagarbo sa Bahrain. Limitado pa rin naman yung aming mga paglabas, yung pagkain sa labas. Most of the time, nasa bahay lang naman talaga kami. Pero dito sa bahay, parang limited na lang. Hindi na namin nabibili yung gustong bilhin namin. Unlike before na, yun nga, meron kang inaasahan na sweldo monthly. So ngayon talagang tipid kung tipid. At the last time din na hospital ako, hindi naman ako na-confine, pero nagkaroon ako ng sakit. At yun ang isa din sa hirap kapag nagkaroon ka ng sakit dito sa Pilipinas. Talagang magastos, mahal. Magpapacheck up pa lang, tapos yung gamot, so mahal. Kaya pag nandito ka sa Pilipinas, bawal ka talaga magkasakit. Hanggat maaari, iwasan mo talaga. Kasi kung wala kang income na matibay-tibay, ay talagang lulubog ka talaga. Kaya yun na, buti na lang nakabalik na ako sa track ko. Siguro 2 weeks ago nung na hospital ako. Pero hindi ako na-confine. Muntik na ako ma-confine. Buti na lang nadaan sa gamot.
At yun, at sana suportahan nyo pa rin ako dito sa channel ko at sana may makatulong sa aking problema para mabalik ko na yung aking monetization para yun, para hindi masayang yung aking napaghirapan at sana makahanap na rin ako ng trabaho para hindi naman ako patay gutom. Hindi naman ako tambay. Pero tingin ko naman, hindi naman ako tambay kasi kahit pa paano naman nakakatulong tayo, may ginagawa pa rin tayong kapakit-pakinabang. Hindi naman ako batugan. Nga lang talagang struggle talaga. Ang dami-dami ko nang in-applyan, ang dami ko nang sinabit na resume. Talagang pagdating sa age, doon tayo bumabagsak. So, yun lang yung ating update. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para pag every time nag-upload ako ng video, i-updated kayo palagi. Hanggang sa susunod ulit na vlog. At kung meron kayong may alam na applyan dyan, comment down below. Sana matulungan niyo ako. Salamat! Bye-bye!